Carla, alam mo na ba? May nakita na namang bangkay sa may gulod kaninang umaga. Oo, Vince. Isa na namang babae. Ang sabi ng mga nakakita, puno raw ng pasa at sira ang damit. Parang ginahasa siya bago pinatay. Hindi na to bago. Ilang beses na itong nangyari. Pero wala pa rin nahuhuli. Paano nangyayari yun? Kasi pinagtatakpan. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba? Si Kapitan, hindi ba napansin mo? Sa tuwing may ganitong kaso, ang bilis niyang isara ang investigasyon. Kesyo walang ebidensya, kesyo wala raw testigo. Pero paano magkakaroon kung mismo ang mga tao natatakot magsalita? Sigurado ka ba dyan sa hinala mo? Oo naman, wala nga lang akong ebidensya. Pero alam ko, may kapit sa kapulisan ang walang hiyang yun. Sa bagay may punto ka naman. Ito pa, naalala mo si Mang Efren? Yung tatay ni Lydia? Di ba, siya lang ang nagkalakas loob na magsalita nung unang may nawalang babae. Pagkatapos, bigla siya na-aksidente at namatay. At lahat tayo alam na hindi aksidente yun. Mismo! Delikadong tao si Kapitan. Alam ko talaga na may alam siya sa mga nangyayari dito sa baryo. Kung totoo yan, Carla, hindi tayo pwedeng manahimik. Pero paano tayo magsasalita kung mismong batas dito sa baryo, hawak niya? Vince, natatakot ako. Paano kung minsan isang araw, maging isa ako sa maging biktima? Huy, huwag kang nag-iisip ng negatibo. Kumato ka dyan sa kahoy, gaga. Huwag mo hangarin na magkatotoo yan. Dahil kapag nagkataon, papatay ako. Promise yan. Lintik lang ang walang ganti. Talaga? Ganun mo ako, ka-love? Ew, tumigil ka nga, Carla. Nag-hallucinate ka na naman. Hindi kita type. Grabe ka naman mandiri. Uy, Bes, siya nga pala. May sayawan sa Biyernes ng gabi. Ano, punta tayo? Naku, sigurado ko maraming macho sa kapoging papi doon. Tinatanong pa ba yan? Siyempre naman. Basta ba, ipagpaalam mo kay Lola ha? Ano pa nga ba? Yan naman ang lagi kong ginagawa sa tuwing isasama kita eh. At saka pumapayag lang naman si Lola Fatima kapag akong makakasama mong gumala. Siyempre. Wala naman kasi magtatangkang lumapit sa akin kapag ikaw ang kasama ko, ano? Ang laki-laki kasi ng katawan mo pero wititit. Hindi nila knows na pusong babae ka naman pala. Abat, ikaw pasalamat ka nga't pinagpapaalam pa kita sa lola mo. Kung hindi, baka mukha ka ng manang na laging nakatenga lang dyan sa bahay nyo. Eto namang si Vince, hindi na mabiro. Sorry na girl. Aba, talagang inaasar mo pa ako Halika nga rito, mabaita ka. Wag mo nga akong kilitiin, Vince. Simula pagkabata ay magkaibigan na sina Vince at Carla. Lumaki sa kanyang lola ang dalaga. Dahil maagang nawala ang mga magulang niya. Kaya naman labis-labis na lang ang pag-aalala at paghihigpit nito sa kanya. Hindi siya pinapayagan ng lola niyang gumala kung saan. Maliban na lang kung si Vince ang kasama niyang lumabas. Panatag na kasi ang loob ng matanda sa kaibigan niya. Dahil kilala na siya nito mula nung maliit pa. At alam nitong walang gagawing masama si Vince sa kanya. Kinabukasan maaga pa lang ay pumasyal na si Vince sa bahay nila Carla. Tao po! Tao po! Beshi Cakes! Sandali! Kaaga-aga Sino ba aring? Iho, ikaw pala yan. Tuloy ka. Magandang umaga po, Lola Fatima. Kasing ganda niyo po ang umaga ngayon Wala pa rin talaga kayong kupas. Mas nauna pa nga kumupas yung dasher niyo kaysa sa inyo Sus, maliit na bagay. Ako pa ba? At teka nga sandali. Ang aga mo naman yata para mambola, iho. Mukhang hindi ka pa naliligo Abay, ano bang sadya mo? Ito naman si Lola Mabango pa rin naman po ako inutusan po kasi ako ni nanay na bumili ng suka. Kaya dumana lang din po ako dito. Heto po pala may dala po akong daing. Masarap po yan. Ako po mismo ang gumawa niyan Abay, marunong ka na rin palang gumawa ng daing.
Mabuti yan at matutulungan mo na ang nanay mo sa hanap buhay ninyo. Oo nga po eh. Nakakaya rin po kasi kung si nanay lang lahat ang gagawa. At teka, nag-agahan ka na ba, iho? Dito ka na kumain. At patapos na rin naman si Carla maligo. Sumabay ka na sa amin. Salamat po pero tapos na po ako mag-almusal ha. Ang sadya ko po talaga dito eh. Alam ko na yan, iho. Gagala na naman kayo magkaibigan, no? Napakamot na lang si Vince sa batok niya. Habang nakahalokip-kip na nakatingin kay Lola Fatima. Nakagat pa nga nito ang pangibabang labi sa ngumisi sa matanda. Hindi sigurado sa susunod na sasabihin. Paano niyo po nalaman, Lola? May lahi po ba kayo manghuhula? Manghuhula ka riyan. Hindi ko na kailangan maging manghuhula para malaman yon. Alam na alam ko na yung style mong yan, iho. Ba't halos lahat ng gala ng apo ko eh. Ikaw ang nagpapaalam. Kaya alam ko kung may sasabihin ka. Ito namang si Lola oh. Pero alam ko naman pong papayag kayo eh, di po ba? Bakit? Saan na naman ba pupunta yung mga paa ninyong kating-kate kapag hindi nakakagala? Hala, grabe si Lola. Kating-kati po talaga. Ipapaalam ko lang po sana kasi na isasama ko si Carla sa sayawan dun sa plaza. Abay hindi ba't sa Biyernes pa yon, iho? Tama po kayo la. Ano bang araw ngayon? Martes po. Masyado ka naman yatang excited, iho. Ang layo pa nun ah. Mukhang may binabalak ka. Tamang hinala ka naman, Lola. Ang totoo po niyan, bakit talaga ako magpapaalam sa inyo para may oras pa kaming kumbinsin kayo kung sakaling hindi kayo papayag. Aba, magaling! Dahil may taktika na pala kayo ngayon, ha? Oh, Vince, ang aga mo naman mangapit bahay. Ikaw pala yung kumakatok kanina sa pinto. Nang makita ni Vince ang dalaga na nakatapis habang nagpupunas ng basang buhok, napalunok ito ng malaki sabay inilihis ang kanyang paningin. Nakaramdam naman si Lola Fatima. Kaya kaagad niyang sinaway ang apo niya. Hoy Carla! Magbihis ka na nga muna bago ka mang-usisa. Abay hindi magandang tignan na nakatapis ka pa habang nakikipag-usap sa isang lalaki. Wala naman pong problema dyan kay Vince, Lola. Pero sige, dyan ka na muna, Beshi. Magbibis lang ako, ha? Nang makapasok na ng kwarto ang dalaga, saka naman nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Nakita naman ng matanda kung paano pamulahan ng mukha ang binata habang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pagpasensyahan mo na ha. Minsan talaga nawawala sa sarili ang apo ko eh. Sanay na po ako, Lola. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Papayagan ko si Carla. Pero ibalik mo siya sa akin ng buo ha. Huwag mong pababayaan. Huwag po kayong mag-alala. Never ko pong pababayaan si Carla. Matanong ko lang. May gusto ka ba sa apo ko? Po? Bakit hindi ka makasagot? May gusto ka, no? Naputo lang sasabihin ni Vince nang lumabas ng kwarto ang dalagang bagong bihis. Nakasuot lang ito ng sleeveless dress na hanggang tuhod ang haba. Simple pero kitang-kita ang hubog ng katawan ng dalaga. Napalunok na naman si Vince dahil sa tanawing nasisilayan. Ngunit kaagad din naman nakabawi nang umuntag si Lola Fatima. Hoy! Natulala ka na, iho! May gagawin pa po pala ako sa bahay la. Tama, mauna na po ako ha. Carla, uwi na ako ha. Sige, Vince. Mag-iingat ka. Salamat, tutuloy na ako. Natatarantang lumakad palabas ang binata. At nakasunod naman dito ang mata ng matanda. Ramdam ng matanda na may pagtingin ng binata sa apo nito. Kahit nagpapakita to ng pagkalamya at kalambutan sa pagkilos. Masaya naman ang matanda dahil alam niyang mabuting tao naman ang binata at hindi ito gagawa ng masama sa kanyang apo. Tara na't kumain, iha! Sige po, Lola. Teka,
at maghahain po ako. Iha, may itatanong lang sana ako sa'yo. Ano po yun, La? Ikaw ba may manliligaw na? Po? Naku, Lola, wala pa pong nagkakamali. Talaga ba? Di mabuti naman kung ganon. Alam ko rin naman pong hindi niyo pa ako papayagan na magnobyo eh. Kaya kung may manliligaw man, di syempre po, matik na dead man na kaagad. Carla po, hindi naman sa pinagbabawalan kita Ang sakin lang naman kung sakaling may manliligaw ka nga, tilatisin mo munang maigi nang hindi ka masaktan at magsisi sa huli. Lola, wala naman pong nagtangkang manligaw kasi nga po, di ba? Hindi naman po ako nakakagala nang hindi kasama si Vince. Wala naglalakas ng loob na lumapit sa akin dahil siguro takot sa kanya. Parang tatay kasi ang dating ng kaibigan kong yun eh. Kahit ang totoo lalaki din ang gusto. Abay, totoo ba yung sinasabi mo, Iha? Parang hindi ko naman nakikitaan ng kabaklaan si Vince Tsaka kahit ganun yun maaasahan at pinagkakatiwalaan ko siya. Sa bagay, tama naman po kayo, Lola. Kaya nga po, magkaibigan pa kami hanggang ngayon dahil mabait at matulungin po siyang tao. Saka, bakla po talaga yun. Huwag na lang po ninyong ipagsabi. Kaya kung sakaling may manligaw man sa'yo, gusto ko yung kagaya niya ang pipiliin mo, ha? Nang hindi ka kawawa pagdating ng panahon. Sa isip ng dalagay tugma sila ng gusto ng kanyang lola. Ngunit wala siyang magagawa dahil sinabi na ni Vince na lalaki din ang gusto nito. Kaya inakala niyang wala ng pag-asang maging sila kahit pa malalim na ang nararamdaman nito para sa binata. Lingid sa kaalaman ni Carla, matagal na palang may lihim na pagtingin para sa kanya ang binata. Ngunit hindi lang yun magawang aminin ni Vince dahil natotorpe ito. Natatakot din kasi itong masira ang kanilang pagkakaibigan. Kung sakaling mang aminin niya ito at hindi pala siya gusto ng dalaga. Kaya nakontento na lang siya bilang isang matalik na kaibigan. Ngunit kahit ganun, umaasa pa rin siyang masusuklian din sa huli ang nararamdaman niya. Nang sumapit ang Biyernes ng umaga, agad na naglambing si Vince sa kanyang ina. Hay, salamat naman anak. Halika. Pakitulungan nga akong bitbitin tong banyera patungong bilaran. Agahan natin ang pagbibilad at sayang ang sikat ng araw. Tsaka baka bigla na naman umulan mamayang hapon. Babaho itong mga isda. Ako na po magdadala niyan, Nay. Sigurado ka ba anak? Mabigat ito. Sigurado po ako, Nay. Kayo naman, para namang hindi lalaki ang anak niyo. Kung sa bagay, noong kaedad mo nga ang tatay mo makisig din yun at malakas. Manang-mana ka talaga sa kanya anak. Siyempre naman po. Kanino pa ba ako magmamana? Siya po yung tatay ko . Pero mana din naman po ako sa inyo kasi loyal kayo kay tatay. Kahit nga po ilang taon na siyang nawala sa atin, hindi pa rin po kayo humahanap ng kapalit niya. Siyempre. Nangako kasi ako sa tatay mo na siya lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hibla ng buhay ko. At tutuparin ko yon, anak. Hay, sana all na lang talaga loyal. Sana all din ang mahal. Hay nako, loko ka talagang bata ka. O siya, tara na't nang maibilad na natin itong mga to. Pagdadaing ang hanap buhay ng mag-ina. Mas pinili ni Aling Trining na magnegosyo na lang. Kahit maliit kesa mamasukan. Maliit din kasi ang bigayan sa mga house helper. Kaya naman nagkasya na lang sila sa negosyo nila. Kahit maliit lang din ang tubo. Ang mahalaga hindi sila masyadong napapagod. At nakakapagpahinga sila at nakakakain sa tamang oras. Anak, hindi ba magkakaroon ng pasayawan mamaya sa plaza? Pupunta ba kayo ni Carla? Opo, Nay. Naipagpaalam ko na po siya kay Lola Fatima at pumayag na po siya. Huwag na lang muna kayong pumunta. Alam mo, kinakabahan kasi ako . Iba na ang panahon ngayon. Sobrang delikado, lalo na kay Carla. Yung tungkol po ba sa nangyayari sa baryo natin?
Hindi ba? Marami nang nagagahasa at napapatay na babae dito sa atin. Gabi pa naman gaganapin yung pasayaw. Huwag po kayong mag-alala. Tulad ng sabi ko po sa lola niya, hindi ko po pababayaan ang best friend ko. Best friend lang ba talaga? Nay, Nagtatanong lang at nagpapaalala, anak. pero Nay, napag-usapan na din talaga namin ni Carla yung tungkol sa mga babaeng ginagahasa. Sa totoo lang, natatakot ako para sa kanya. Siyempre babae. Tapos hindi naman natin alam kung sinong iiwasan o kakampi sa nangyayaring to. Tapos ganun pa yung kapitan natin. Parang walang pakialam sa hustisya. Alam mo, sa kinalakyan kong baryo, hindi batas ang nagpaparusa sa mga taong nananamantala ng kababaihan. Ang mga matandang albularyo at mangkukulam ang humahatol. Mangkukulam? Oo, Vince. Noong araw, may isang lalaki sa amin, mayaman, makapangyarihan, at maraming koneksyon. Maraming babae ang pinaglaruan, pinagsamantalahan, pero hindi siya mahuli-huli. Kapag may nagsusumbong, bigla na lang silang nawawala o natatakot magsalita. Parang nangyayari dito ngayon. Tama. Kaya may isang matandang babae noon, isang kilalang mangkukulam ang nagsabi, kung ang batas ay hindi makakaganti, hayaan mong ang dilim mismo ang humusga. Anong ginawa niya sa manyakis na yon? Isinumpa niya ang lalaking yon. Isang gabi, nakita raw itong umiiyak at sumisigaw sa gitna ng kakahuyan, pero walang taong nakapaligid sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Ako ang may kasalanan! Patawarin niyo ako!" Hanggang sa kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay. Nakanganga, nanlalaki ang mga mata, para bang may kung anong takot ang bumalot sa kanya bago siya namatay. Kayong gumawa nun? Lintik ka! Mukha ba akong mangkukulam? Sino? Kilala niyo ba? Yung kapatid ng lola mo. Marunong siyang mangkulam. Dapat may ganun din dito sa atin para matigilan yung kamanyakan ng taong gumagawa nun sa mga babae rito. Para matigilan yung kamanyakan ng taong gumagawa nun sa mga babae dito. Gusto mong magkaroon ng mangkukulam sa lugar natin? Kung para sa hustisya, Nay, bakit hindi? Sus! Tumigil ka! Huwag kang humiling ng ganyan at baka magkatotoo. Ang anumang kapangyarihan, kung galing sa masama, hindi kailanman magiging mabuti, anak. Pero Nay, wala namang nangyari sa mga kaso rito eh. Ilang babae na naging biktima, pero wala pa rin nahuhuli. Kung may isang tulad ng kapatid ni Lola, baka matakot sila. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Vince. Oo, nakuha nila ang hustisya noon, pero may kapalit yun. Ano po? Hay, wag na nga lang natin pag-usapan yan. Basta mag-iingat na lang kayo mamaya ni Carla. Siya nga pala, Nay. Nasaan po pala yung polo ni tatay? Aling polo? Nay naman, ilan po ba ang polo ni tatay? Isa, bakit? Bakit pa po kayo nagtatanong kung alin doon? Kung wala rin naman po akong pagpipilian. Ay, oo nga pala. Bakit nga ba ako napatanong ng ganon? Baka signs of aging na po yun, Nay. 5 taon na lang, magsisinkwenta na po kayo eh. Bata pa yun, no? Sobra ka. May iba ko. Saan mo naman gagamitin ng polo, anak? Susutin ko po mamaya. Aba, poporma ka yata ah. Anong meron? Si Nanay Chismosa. Alam mo, maski hindi ka umamin, alam kong may gusto ka kay Carla. Tsaka alam ko na aamin ka na. Good luck ha. Alam ko hindi ka mabibigo kasi ramdam ko na may pagtingin din sa'yo ang dalagang yun. Talaga ba, Nay? Oo, maniwala ka. Natatakot po kasi akong umamin eh. Baka lumayo siya sa akin. Paano kung hindi? Subukan mo. Sige po, Nay. Salamat. Nang magtakip silim na'y mas nauna ng kumain ng binata sa kanyang ina. Naligo at nagsipilyo. Pagkatapos maglinis ng katawan, ay nagbihis na rin siya ng bagong plantsyang polo na hiniram pa niya sa mga naiwang gamit ng kanyang ama. Hindi naman kalakihan ng kanyang ama.
kaya hindi ganong maluwag ang damit sa kanya. Nang handa na ang lahat pati na ang dadalhin niya, gumayak na rin siya upang sunduin ang dalaga. Tao po? Carla? Lola Fatima? Uy, Vince, nandito ka na pala. Tuloy ka muna. Magbibihis na lang ako. Sige, hintayin na lang kita dito. Paglabas ng dalaga sa kanyang silid, saglit na natigilan si Vince. Napalunok siya habang nakatingin sa kaibigan niyang nakaayos. Suot ang isang simple ngunit eleganteng bestida. Bahagyang kulot ang buhok at may banayad na pulang lipstick sa labi. Hindi niya inaasahang makikita ito sa ganung forma. Parang bumagal ang oras habang pinagmamasdan niya ito. Sa bawat kilos, sa bawat ngiti ng kaibigan, lalo siyang napahanga. Kasabay nito ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakabihis na ako. Tara na. La, tuloy na po kami. O sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Hoy Vince, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang apo ko. Oras na may mangyaring masama sa kanya, nako! Mayayari ka talaga sa aking bata ka. Ito talagang si Lola nananakot pa. Opo, Lola. Ako na pong bahala kay Carla. Huwag na po kayo mag-alala. Ikaw Carla, huwag kang lalayo kay Vince ha. Lagi ka lang sa tabi niya. Para naman po akong bata niyan, Lay. Aba't nagre-reklamo ka yata. Baka gusto mo wag na lang tumuloy at dito ka na lang sa bahay. Di po ako nagrereklamo. Sabi ko nga po, didikit lang ako kay Vince. O siya, sige na. Lumakad na kayo. Nang makapagsayaw kayo ng matagal. Habang naglalakad ang dalawa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa gilid nila. Bukas ang mga bintana nito. Kaya kitang-kita nila ang mga lalaking sakay. Nagpalitan ng tingin ng magkaibigan. Parehong nakakaramdam ng kaba. Lalo na nang mapansin nilang bumagal ang sasakyan. Ang malamlam na ilaw ng poste ay bahagyang nagpakita ng maitim na ngiti ng isa sa mga lalaking sakay. Binilisan ng dalawa ang paglalakad nila. Nakahinga lang sila ng maayos nang nilampasan na sila ng sasakyan. Kilala mo ba yung mga yun? Hindi eh. Pero yung isa namumukhaan ko. Parang nakita ko na minsan sa bahay ni Kapitan. Baka kamag-anak niya siguro. Kamag-anak pala ng kupal na kapitan. Sayang, pogi sana. Pogi? Kinikilig ka na niyan? Parang ngayon ka na nakakita ng pogi ah. Hala, hindi ha. Nagsabi lang na pogi yung isa, kinikilig na agad. Grabe ka naman. Iwasan mo mga yun. Hindi maganda ang kutob ko sa kanila. Mabuti pa umuwi lang kaya tayo. Hala, wag naman. Naghihintay yung mga friend natin sa plaza. Tsaka, wala namang mangyayaring gulo ngayon. Ang daming dayo ang dadalo. Safe naman tayo kapag maraming tao. Sige na nga. Pero kapag may naramdaman kang kakaiba, sabi mo kagad sa akin ha. Nax, protective. Aba natural. Hindi kita hahaya mapahamak no? Pilit nilang isinasantabi ang hindi maipaliwanag na kaba na iniwan ng sasakyan dumaang kanina. Ngunit sa di kalayuan sa dilim ng kalsada, may mga matang tahimik pa rin nakasubaybay sa kanila. Nang hindi nila namamalayan, nagpatuloy lang sa paglalakad sina Vince at Carla. Hanggang sa narating na nga nila ang plaza. Hinanap nila kaagad ng mga kaibigan. At nadatnan nila ang mga to na kausap ang mga lalaking nakita nila kanina sa sasakyan. Napakunot pa ang noo ni Vince nang bumaling sa kanila ang isang lalaki. At nakangiting sinalubong ang papalapit na si Carla. Hi, good evening. Carla, tama ba? Oo, paano? Hindi mo siguro natatandaan pero simula dati pa, nung una naming bakasyon dito sa baryo nyo, binala ko na talaga magpakilala sa'yo. Kaso wala lang akong lakas ng loob nun eh. Si Kevin ay pamangkin ng kapitan nila. Nakapatid naman ng ina nitong si Aling Delilah. Lumaki to sa Maynila
At sanay na itong mambola ng mga babae. Madalas sa mga nabobola nito ay ang mga probinsyanang katulad ni Carla. At dahil nga ayaw naman ni Carla na makabastos at lumabas na suplada, sinakyan na lang nito ang trip ni Kevin. Ako nga pala si Vince. Vince, nice meeting you pare. Hindi ko alam na may kuya pala si Carla. Hindi niya ako kuya pare. Actually, best friend niya ako. Oh, best friend. Nice. At ikaw naman, ano nga pangalan mo ulit? Oh, sorry. Nakakalimutan ko palang magpakilala sa inyo. Nakaka-distract kasing kagandahan mo eh. By the way, I'm Kevin. Wow, ang lakas naman. Wala bang ibang linya? Mukhang marami ka nang ginamitan yan Hindi naman. Totoo lang naman sinasabi ko eh. Nga pala, pamangkin ako ni Cap. Talaga? Taga saan ka nga pala? Dito. Malinaw naman siguro sa sinabi mong lagi kang nagbabakasyon dito, di ba? Oo nga pala. Sorry, napaulit lang. Ganun ba? Sige, mag-enjoy ka lang ha. Sama lang ako sa mga kaibigan ko. Tara na, Vince. Sandali lang, Carla. Sorry, Kevin. Hindi ako mahilig sa scripted na small talk. See you around kung talaga nagbabakasyon ka rito. Sabay na naglakad sina Vince at Carla palayo. Habang naiwan si Kevin na nakangiti pero halatang tinablan sa mga sagot ni Carla. Agad na dumistansya ang dalawa. Nang makumpirma ni Carla na pamangkin nga ito ng kapitan, siya na agad ang umiwas. Ayaw niyang magkaroon ng kahit na anong koneksyon dito. Dahil alam niyang walang patawad ang pamilya nito. Kaya hanggat maaari lalayo na lang siya sa binata para makaiwas sa anumang maaaring mangyari. Kilala pa naman ang pamilya nila sa kawalang hustisya at pangmamanipula ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga to. Grabe, taray naman nun. Ikaw may tinatago ka pala mga English sa baon ng lola mo. Bakit? Siya lang ba marunong magkonyo? Kalalaking tao ang arte magsalita, kairita? Talaga lang akala ko ba gwapo? Aanhin ko naman ng gwapo. Mas gwapo ka pa kaysa sa kanya. Talaga? Aba, may mukhang tinatago ka yatang paghanga sa akin Hoy, kapal mo bakla! Sinabi ko lang na mas gwapo ka pero hindi ibig sabihin may gusto ako sa'yo. Pero aminin mo, ako lang ang gwapong hindi mo iniiwasan. Hay nako, Vince, tigilan mo nga ako. Natural na hindi kita iiwasan. Ikaw lang ang pases ko para makagala Ewan ko ba kung anong ipinakain mo sa lola ko at tiwalang-tiwala sa'yo. Grabe ka naman, aray Pero bakit namumula ka? Anong namumula? Ikaw talaga, kung ano-ano sinasabi mo, mainit lang siguro. Pero wala ka bang kilig na nararamdaman sa akin? Tigilan mo na nga ako, Vince. Natigilan si Vince. Natulala siya habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Nais na niyang sabihin ng nararamdaman niya para dito. Pero nagtatalo ang kanyang isip kung tama ba ang gagawin niya o hindi. Hoy, natulala ka na naman dyan. Bakit? May dumi ba ako sa mukha ha? Ito, makatitig sa akin parang gusto mo akong tunawin Carla, gusto ko sa... Nakakuha na ng buwelo at lakas ng loob si Vince para magtapat sa dalaga. Nang bigla na namang sumingit si Kevin. Talagang hindi papayag ang dayo na hindi makuha ang gusto nito. Kaya naman muli nitong inagaw ang atensyon ng dalaga. Carla, binilhan kita ng maiinom. Baka lang kasi nauuhaw ka na Vince, pwede ko bang hiramin saglit si Carla? Saglit lang, promise. Kakausapin ko lang siya. Sige, pero basta dyan lang kayo Huwag kayong lalayo. Teka. Di ba may sasabihin ka? Ano yon? Nakalimutan ko na Sigurado ka? Oo, pero hayaan mo. Kapag naalala ko, sasabihin ko kagad sa'yo. O sige, Tayo na, Carla. Dun tayo. dito na lang tayo. Madilim na sa banda dun
Alam kong takot ka sa akin dahil pamangkin ako ng kapitan. Carla, alam ko ang mga balita tungkol sa tiyo ko. At sa maniwala ka man o sa hindi ako katulad niya. Hindi ko rin masasabing mabuti kang tao dahil lang sa sinabi mo. Tama ka. Kaya hayaan mo muna ako magpakilala sa iyo ng maayos. Oo, nagkakilala na naman tayo kanina, di ba? Oo nga, pero mas gusto ko pang kilalanin ka ng lubusan. Talaga? Seryoso ka? Ano ko ba? Siyempre oo. Kung gusto mo talaga, sige. Bumisita ka sa bahay. Ayaw kasi ni Lola na nagpapaligaw ako sa labas eh. Saka alam ko naman kung ano ang deserve ko at hindi. Ang straightforward mo naman masyado. Pero sige, kung yun ang magpapagaan sa loob mo, dadalaw ako sa bahay nyo. Tara, sayo tayo. Sige, dun tayo sa gitna para maliwanag. Nagmasid lang sa gilid si Vince at hindi niya inaalis ang paningin sa dalaga, lalo pat may kasama itong lalaki. Ang planong pagtatapat na yun ay hindi na niya itinuloy. Di hamak naman kasi na mas gwapo at mayaman si Kevin. Kaya inisip niya na baka baliwalain lang din ng dalaga ang damdamin niya para rito. Umabot ng madaling araw na si Kevin lang ang kasama ng dalaga, habang si Vince nasa tabi lang at tila hindi na naalala ng dalaga na kasama niya itong dumating doon. Kaya naman nang hindi na makatiis, agad niyang pinuntahan ng dalawa. Carla, hindi ka ba uuwi? Ako na mag-aatid sa kanya. Ako na. Magkasama kaming pumunta rito, kaya magkasama rin kaming uuwi. Ihahatid ko na lamang siya para hindi na siya mapagod sa paglalakad. Kevin, okay lang. Sanay naman na kaming maglakad ng malayo eh. Tsaka baka magtaka rin ng lola ko kapag ikaw ang naghatid sa akin. O sige, kung yan ang gusto mo eh. Basta bibisita ako sa inyo ha. Ikaw ang bahala. Sige na, mauna na kami. Mag-iingat ka ha. Salamat. Salamat din. Nag-enjoy akong kasama ka. Ngiti na lang ang itinugo ni Carla sa sinabing yun ni Kevin. At saka hinila na ang kaibigan para umuwi. Habang naglalakad ay tahimik lang silang dalawa. Sa lahat na naging gala nila ay yun ang pinakatahimik. Madalas kasi sila nag-aasaran sa daan habang pauwi. Minsan pa nga'y naghahabulan sila. Ngunit ngayon mabigat ang pakiramdam ni Vince dahil hindi niya nagawa ang kanyang layunin. Habang ang dalaga naman ay nakikiramdam lang sa kasama. Kaya hindi rin umimik hanggang makarating na nga sila sa kani-kanilang tahanan. Kumusta naman ang lakad mo, anak? Ano, nasabi mo na ba sa kanya? Olats po, Nay. Anong olats? Binasted ka, anak? Hindi naman po. Hindi ko na po itinuloy ang pag-amin kasi may nakilala siyang iba eh. Mas malala pa nga po yata to sa busted na eh. Anong ibig mo sabihin, anak? Sino ang nakilala niya? Isang bisita lang po dito sa baryo. Pamangkin daw po ni Kapitan. Ano? Pamangkin ni Kapitan? Oo, Nay. Parang doon siya nagka-interes. Akala ko ba galit siya kay Kap? Ano nangyari? Hindi ko nga alam eh. Sinubukan ko naman siyang balaan. Saka nung una naman, Nay, tinatarayan niya yun. Ewan ko, biglang nagbagong ihip ng hangin. Biglang tumigas ang ulo. Hindi naman sa nanghuhusga ako ng tao pero alam mo kasi, hindi ako naniniwalang may mabuting bunga kung galing sa bulok na puno. Anong gagawin ko, Nay? Ayoko naman panghimasukan masyadong buhay niya. Pero hindi ko rin matiis na pabayaan siya mapalapit sa kanila. Anak, minsan ang pinakamabuting magagawa mo ay siguraduhin mong nariyan ka kapag kailangan ka niya. Hindi mo siya mapipilit na makinig. Pero kapag dumating ang araw na makita niya ang totoo, dapat nandyan ka para saluhin siya. Ang hirap, Nay. Ang sakit makita siyang may ibang kinikilala. Ganyan talaga, anak. Pero kung talagang kayo ang para sa isa't isa, kahit ano ang mangyari, babalik siya sa'yo. At kung hindi, Di may ibang nakalaan para sa'yo. Pero sana, anak, sana hindi na siya madamay sa gulo ng pamilya ni Kapitan.
Sana nga, Nay. Sana nga. Sige po, magpapahinga na po ako. Nang makapasok sa kanyang silid ay agad nang nahiga si Vince. Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Dahil pakiramdam niya ay latang-lata na siya. Hindi naman siya pagod na pagod. Pero pakiramdam niya ay nawalan na siya ng ganang kumilos. Pinilit niya ang sariling matulog. Pero kahit ilang minuto na siyang nakapikit, ay tila bagising na gising pa rin ang diwa niya. Marahil ay dahil sa maraming mga tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya hindi pa rin siya makatulog. Kinaumagahan naman ay bumisita nga si Kevin sa bahay ni na Carla. Nagtaka na lamang si Lola Fatima nang may humintong isang magarang sasakyan sa harap ng kanilang tahanan. Akala niya may naligaw lang. Dahil sa tinagal-tagal na nilang naninirahan doon, ay ngayon lang may humintong sasakyan sa tapat nito. At mas lalo pang nagtaka matanda nang may bumabang isang gwapong binata mula ron. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Carla? Magandang umaga naman, iho. Oo, dito nga siya nakatira. Kayo po pala ang lola niya. Mano po? Ako po si Kevin. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Ano ba ang sadya mo? Gusto ko pong ligawan ng apo niyo kung papayagan niyo po ako. Teka, saan mo ba nakilala ang apo kong si Carla? Ngayon ko lang nakita ang mukha mo rito sa baryo namin Nagkakilala po kami kagabi sa sayawan. Pamangkin po ako ng kapitan ng baryong to. Abay, hindi ko sukat akalain may magtatangkang manligaw sa apo ko. At galing pa sa pamilya ninyo. At sa kakagabi lang kayo nagkakilala, manliligaw ka na agad. Sigurado ka ba sa pinapasok mo, iho? Opo, lola. Hindi ko po maipaliwanag pero kakaiba pong naramdaman ko nung makilala ko si Carla. Talaga? Pero iho, hindi basta-basta si Carla. Hindi yan tulad ng ibang babae na madadaan lang sa matatamis na salita. Alam ko po yun. Kaya nga po gusto ko siyang ligawan ng maayos sa tamang paraan. Ikaw ba? Sigurado ka na dyan sa nararamdaman mo. Abay, pamangkin ka ng kapitan. Alam mo naman sigurong hindi maganda ang tingin ng mga tao sa pamilya ninyo. Naiintindihan ko po yan. Pero iba po ako. Wala akong kinalaman sa mga ginagawa ng tiyuhin ko. Paano kung hindi ka tanggapin ng apo ko? Di tatanggapin ko po. Pero lola, susubukan ko pa rin. Hindi naman po ako susuko kagad. Abay, matibay ang loob mo, iho. Sige, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo to, Kevin. Ang apo ko, hindi laruan, ha? Kapag pinaiyak mo yan, ikaw mismo ang may kalalagyan sa akin. Opo, nangangako po ako. Siya, sige. Tignan natin kung paano mo mapapatunayan ng sarili mo. Maraming salamat po. Naku, mukhang nagising na ang apo ko. Siya, bahala ka na kung paano mo siya kukumbinsihin. Pero paalala lang, iho, ha? Matalim ang dila ni Carla. Baka bago mo siya mapasagot, mapapaiyak ka muna. Handa po ako sa kahit anong sagot niya. Abay, sige. Tignan na lang natin. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto at lumabas si Carla. Mukhang bagong gising at halatang walang ideya kung ano nangyayari. Nagtagpo ang kanilang mga mata at napataas agad ang kilay ng dalaga na makita si Kevin sa harap ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Good morning, Carla. Formal na ako magpapakilala sa'yo bilang manliligaw mo. Ha? Manliligaw? Ang bilis mo naman. Ayan na nga ba ang sinasabi ko Akala ko nagbibiro ka lang Saka agad-agad. Hindi kaya ako nagbibiro sa mga ganitong bagay. At saka siyempre dapat agad-agad. Eto nga pala, may dala akong almusal para sa inyo. Salamat, Kevin. Nag-abala ka pa. Mabuti na lang din. Dahil hindi pa nakakapagluto tong si Carla. Dahil puyat kalalakwat siya. Lola naman. O siya, sige. Maiwan ko muna kayong dalawa, ha?
at magwawalis lang ako sa labas ng bahay. Sige po, Lola. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako kanina sa bahay bago ako pumunta rito. Sige na, kain ka na. Ang kulit naman nito. Habang kumakain si Carla ng agahan, hindi niya maiwasang mapansin ang presensya ni Kevin. Sa kabila ng galit niya sa pamilya nito, tila hindi niya magawang itaboy ang binata. Alam niyang dapat ay may distansya siya. Ngunit sa hindi niya malamang dahilan, may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya magawang maging malamig sa binata tulad ng inaasahan niya. Masarap ba yung ulam? Ha? Oo, masarap. Sige, ubusin mo yan ha, para mabusog ka. Dahil sa pagbisitang yun ni Kevin sa bahay nila, inakala ni Carla na totoong nararamdaman nito para sa kanya. Pati si Lola Fatima ay napaniwala nito na mabait at magalang itong tao kahit ang totoo ay pakulo lamang yun ng lalaki para makuha ang kanyang gusto sa dalaga. At dahil nga sa pinakitang pagbait-baitan ng binata, naniwala na nga ng tuluyan ng maglola. Matapos ang isang linggong pagbabalik-balik nito sa bahay ng dalaga, ay sa wakas umubra na ang kanyang plano. Sinagot na nga siya ng dalaga at nakuha na niya ang tiwala ng matanda. Kaya maaari na niyang ituloy ang kanyang binabalak. Lola Fatima, magpapaalam lang po sana ako mamaya kung pwede ko pong ilabas si Carla mamayang gabi. Kakain lang po kami. Teka sandali. Bakit sa labas pa kayo kakain? Ang mabuti pa dito na lang kayo sa bahay. Magluto na lang kayo ng gusto niyong kainin. At magaling naman magluto yan si Carla eh. Gagastos ka pa niyan. Ayos lang naman po na gumastos ako para kay Carla. Espesyal naman po kasi siya sa akin eh. Kahit na. At sa kagabi pa kayo lalabas. Abay hindi ako papayag. Bakit naman po nung si Vince ang kasama ng apo niyo pumayag naman po kayo? Dahil kababata ni Carla si Vince at matagal ko na siyang kilala. Alam kong hindi gagawa yun ng masama sa aking apo. Paano ko naman po mapapatunayan na mapagkakatiwalaan din po ako kung hindi niyo ako bibigyan ng pagkakataon? Kahit isa lang po, Lola. Kahit ngayon lang po. Sige na. Siya nga po pala. Eto po, may pinabibigay po pala si Mama sa inyo. Etong bibingka. Tulad ba to ng dati? Masarap ba ito? Opo, masarap po yan. Tulad ng dati. Kaya ubusin niyo para lahat ng sabihin ko, hindi niyo tatanggihan. Anong sabi mo, iho? Hindi ko masyadong narinig eh. Anong hindi tatanggihan? Sabi po ni Mama, huwag niyo daw po tatanggihan yan kasi special daw po yan. Habang umunguya si Lola Fatima ng bibingkang inabot ni Kevin, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Kanina lang ay may pag-aalinlangan pa siyang nararamdaman. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, tila gumaan ang loob niya sa binata. Maya-maya pa nagpatuloy siya sa pagkain. Tila hindi na naiisip ang pag-aalangan kanina. Napansin to ni Kevin at lihim na napangiti. Ilang saglit pa, nag-angat ng tingin si Lola Fatima at tumingin kay Carla na tahimik na nanonood sa kanila. Sige na apo, sumama ka na sa kanya. Pinapayagan na kita. Napakunot ang noo ni Carla. Tila nagtataka sa biglaang pagbabago ng isip ng kanyang lola. Kanina lang ay parang tutol ito. Pero ngayon bigla na lang pumayag sa pag-alis nila. Samantalang si Kevin naman ay nakangiti ng buong buo. Halatang kontento sa naging resulta ng kanyang munting estratehiya. Saan ba tayo pupunta, Kevin? Basta, huwag ka na maraming tanong. Baka kung saan yan, ha? Ano ka ba? Kakain lang tayo sa labas, kaya huwag ka mag-alala. O sige, sabi mo eh. Habang binabaybay nila ang daan sakay ng kotse ng binata, nagsimulang magtaka ang dalaga na mapansin niyang hindi sila papunta sa direksyon ng bayan.
kung saan nandun ang kainan. Sa halip lumiko sila sa isang makipot at madilim na daan, papalayo sa mataong lugar. Kevin, saan mo ako dadalhin? Ngunit hindi sumagot si Kevin. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagmamaneho. Napahigpit ang hawak ni Carla sa bag niya at naging malikot ang kanyang mga mata. Sagutin mo ko! Akala ko ba kakain lang tayo? Saan ba tayo papunta? Relax ka lang. Sandali na lang. Malapit na tayo. Ihinto mo tong sasakyan! Bababa ako! Hindi pwede. Lalong lumakas ang kaba ni Carla. Hindi niya gusto ang tono ng boses ni Kevin. Parang may tinatago ito at hindi niya malaman kung ano. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan pero hindi niya maintindihan kung bakit ayaw bumukas nun. Ano ba? Hindi na ito nakakatawa! Huminto ka na! Ngunit hindi siya pinansin ni Kevin. Nakapirmi lang ang mga mata nito sa daan. Dire-diretsyong nagmamaneho sa madilim at tila hindi mataong lugar. Napatingin siya sa bintana. Walang ibang sasakyan. Walang ibang tao. Duguan na ang kanyang mga kuko sa kakakalas sa seatbelt nang bigla siyang napahinto. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang sarili. Hindi siya pwedeng magpanik. Kailangan niya mag-isip. Kevin, ano bang meron? Bakit mo ako dinala sa lugar na to? Huwag ka matakot, Carla. May gusto lang akong ipakita sa'yo. Gusto ko nang umuwi. Buksan mo to. Bababa na ako. Sa palagay mo'y pakakawalan pa kita? Ha? Anong pinagsasabi mo? Muling itinuloy ng binata ang kanyang pagmamaneho. Hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong bahay. Sa dulo ng daang kanilang tinatahak. Ganun na lamang ang takot na naramdaman ng dalaga. Nang makitang naglabas ng baril si Kevin at tinutok yun sa kanya. Kevin, ano to? Bumaba ka na. Nanginginig ang kamay ni Carla habang nakatitig sa baril na nakatutok sa kanya. Pakiramdam niya ay biglang nanlamig ang buong paligid. Hindi niya inakalang hahantong sa ganito ang simpleng pagpayag niyang sumama rito. Kevin, anong ibig sabihin nito? Akala ko… Tama ng tanong, Carla. Basta sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. Napalunok siya. Pilit na pinakalma ang sarili. Wala siyang ibang magawa kundi sundin ang gusto nito. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang puso niya'y parang gustong lumabas sa kaba. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Isang lumang bahay. Sira-sira ang bubong. Basag ang mga bintana at tila matagal nang iniwan. Walang ibang tao. Wala siyang matatakbuhan. Kevin, please. Kung ano man to, hindi pa huli para umatras. Pero ngumiti lang si Kevin. Hindi na yun ang maamong ngiti na nakita niya noon, kundi isang malamig at mapanlinlang na ngiti. Itinulak siya nito papasok sa loob ng bahay. Huwag ka nang umarte, Carla. Dito ka muna. Napasigaw si Carla nang biglang bumukas ang isang pinto ng bahay. Mula ron may lumabas na dalawang lalaking hindi niya kilala. Matitigas ang kanilang muka. Halatang sanay sa ganong sitwasyon. Humitit muna ng sigarilyo ang isang lalaki bago nagsalita. O, di ba maganda siya? Ha? Natawa ang dalawang lalaki pero sumang-ayon din sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga to dahil inisip nilang muli na naman silang magpapakaligaya sa gabing yon. At tulad ng dati, nagsimula na silang gumamit ng ipinagbabawal na droga.
Napaatras si Carla. Nanginginig sa takot. Napatingin siya kay Kevin. Umaasang may maaaninag siyang awa sa mukha nito. Pero wala. Wala ni katiting. Kevin, bakit mo to ginagawa sa akin? Solve na ako. Mga pare, ako muna ha. Standby lang kayo dyan sa labas. Doon muna kami sa kwarto nitong chicks ko. Walang hiya ka! Bastos! Huwag ka nang pumalag. Huwag ka mag-alala. Magiging masaya to. Masasolve ka sa akin. Kevin, wag! Parang awa mo na! Ngunit tumawa lang ito. May halong yabang sa kanyang tinig. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang lumabas na ang dalawang lalaki sa pinto. Iniwan silang dalawa sa loob ng madilim na silid. Wala nang iyakan, Carla. Mag-enjoy ka na lang. Parang demonyo ang binatang tumatawa habang unti-unti nitong hinuhubad ang sariling kasuotan. Hanggang pati ang panloob nito'y tinanggal na rin. Mas lalo pa nga itong natawa nang makita kung paano panlakihan ng mata ang dalaga. Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa'yo, isusumbong kita sa mga polis! Ha? Pulis? Sa tingin mo ba maniniwala sa'yo mga pulis kapag nagsumbong ka sa kanila? Mag-isip ka nga, Carla. Kayo ang may kagagawa ng mga panggagahasa at pagpatay sa mga babae dito sa baryo. Nadali mo. Ay, halika na. Huwag mo na akong pahirapan kung ayaw mong matulad sa kanila. Hindi! Lumapit si Kevin. Ang kamay nito'y lumanda sa braso ni Carla. Pababa sa bewang. Kevin, wag! Parang awa mo na! Ngunit ngumisi lang si Kevin. Tila wala itong naririnig. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Carla. Pakiramdam niya unti-unti siyang nauubusan ng oras. Kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Dahan-dahan siyang umatras. Pero agad siyang sinundan ni Kevin. Hinablot ang kanyang kasuotan. Nagkapunit-punit ito dahil sa kanyang pagiging agresibo. Sinubukang umiwas ni Carla. Pero nang sandaling lumapat ang likod niya sa malamig na dingding, doon niya napagtanto na wala na siyang matatakbuhan. Wala na, Carla. Akin ka na ngayon. Hayop ka, Kevin! Akala mo ba, basta-basta mo nalang magagawa ang gusto mo? Pilit siyang nagpumiglas. Hinawakan niya ang braso ng binata at buong lakas na kinagat ito. Napaatras si Kevin sa sakit. Gago! Anong... Bago pa nito matapos ang sasabihin, inapakan ni Carla ng malakas ang paa niya. Dahilan para mapaurong siya. Hindi pinalagpas ng dalaga ang pagkakataon. Siniko niya to sa sikmura at nang mapayuko sa sakit, isang malakas na sampalan dumapo sa mukha ng binata. Habang natitigilan si Kevin, agad na dinampot ni Carla ang isang kahoy sa sahig at binato yun sa lalaki. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng kwarto. Hinahabol naman siya ng malalakas na mura ni Kevin. Tarantadong... Huwag mong isipin makakatakas ka! Narinig niyang bumukas ang pinto sa labas. Nandun ang mga kasama ni Kevin. Pero hindi siya titigil. Mas pinabilis pa niya ang takbo. Hinanap ang kahit anong daan palabas ng abandonadong bahay. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi siya pwedeng sumuko. Pero isang malakas na tunog ng baril ang nakapagpatigil sa pagtakas ng dalaga. Kasabay nun ay nabuwal siya at nawalan ng kakayahang kumilos. Nanlabo ang kanyang paningin. Pero bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niyang may humaplo sa kanyang katawan. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nasa tabi niya si Kevin. May halong kasabikan at kasamaan ng titig nito.
Sinamantala niya ang kahinaan ng dalaga. Mabilis siyang yumuko upang tuluyang maisakatuparan ng kanyang maitim na balak. Oo mga chong, tulad ng dati. Kayo na ang bahalang dumisipat siya sa babaeng to. Maluwag naman na naging pagkakangiti ng mga lalaki. Alam na kasi nila ang ibig sabihin nun. Oras na para sila naman ang lumigaya. Hinintay muna nilang makalabas ang kaibigang lalaki bago simulan ang pagpapaligaya. Ngunit nang makaalis na si Kevin, nakarinig sila ng mga kaluskos at mga padyak mula sa labas ng abandonadong bahay. Nagkatinginan ng mga lalaki. Agad na nagbunot ng patalim at baril. Handang harapin kung sino man ang nasa labas. Unti-unti silang lumapit sa bintana. Pero bago pa nila makita kung sino ang nasa labas, isang malakas na kalabog ang kanilang narinig. Biglang bumukas ang pinto. At sa isang iglap, may kung anong mabilis na anino ang sumalakay sa isa sa kanila. Isang matalim na sigaw ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagsirit ng dugo sa sahig. Bago pa sila makaputok ng baril, isang matinding puwersa ang tumama sa isa pa sa kanila. Agad itong nabuwal. Duguan ang leeg na tila pinunit ng matatalas na kuko. Si Carla kahit mahina pa mula sa natamong tama ng bala, nagawa niyang idilat ng kanyang mga mata. At sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, nakita niya kung sino ang dumating. Isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang hugis taong nilalang. May matatalim na kuko at pulang mga mata. Ang nagangalit habang unti-unting lumalapit sa huling lalaking natitira. Sigaw ng sigaw ang lalaki. Hanggang sa tahimik na bumagsak ang duguan nitong katawan. Kasabay ng pagtigil ng kaguluhan, muli na namang bumigat ang mga mata ni Carla. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang tinig ang narinig niya. "Ligtas ka na, Carla. Huwag ka na matakot." Nagising si Carla na pawis, habol ang hininga, at nanginginig ang buong katawan. Napalingon siya sa paligid. Nasa loob siya ng bahay ng kanyang lola Fatima. Ligtas na siya. Ngunit sa kabila ng seguridad ng lugar, hindi niya mapigilan ng sumigaw nang maalala ang mga nangyari sa kanya. Wag! Tama na! Wag! Mabilis na pumasok si Lola Fatima sa silid. Bakas sa mukha ang pag-aalala. "Apo! Bakit? Ano nangyari?" Ngunit hindi sumagot si Carla. Patuloy itong nanginginig. Pilit na hinahabol ang kanyang paghinga habang mahigpit na niyayakap ang sarili. Lumapit ang matanda. Marahang hinaplos ang buhok ng apo. "Tapos na, Carla. Ligtas ka na. Wala ka na sa lugar na iyon." Doon palang nagsimulang bumalik ang ulirat ng dalaga. Inikot niya ang paningin sa paligid. Pilit niyang inaalala kung paano siya nakarating doon. Lola, paano ako nakauwi? Sino nagdala sa akin dito? "Ako ang nagligtas sa iyo, Apo." Ano? Pero paano? Napayuko ang matanda. Tila nag-aalangan kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang kanyang sasabihin. Ngunit alam niyang wala na siyang may tatago pa. "Hindi mo alam ang lahat tungkol sa akin, Apo. At sigurado kung hindi ka pa handang malaman. Pero wala akong iba magagawa kundi sabihin ang totoo sa iyo." Muling bumalik sa isipan ni Carla ang mga huling sandali bago siya mawalan ng malay. Ang malamig na sahig, ang tunog ng baril, at ang anino na biglang lumitaw. Isang aninong hindi niya maaninag ng buo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Lola,
Ano ka ba talaga? Isang nilalang na hindi mo inakaalang nabubuhay pa. Lola. Matagal ko nang itinago ito, Apo. Pero siguro panahon na para malaman mo ang totoo. Nanginig ang tinig ng matanda habang nakatitig sa kanyang apo. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw. Nakakailanganin niyang ipahayag ang lihim na kanyang iningatan ng maraming taon. Lola, anong ibig mong sabihin? Isa akong aswang, Carla. Isinilang ako sa isang lahi ng mga nilalang na matagal nang umiiral sa mundong ito. Ngunit hindi ako katulad ng mga aswang na kinatatakutan ng marami. Hindi. Hindi maaari. Alam kong mahirap itong tanggapin. Pero kung hindi dahil sa akin, baka wala ka na ngayon. Napapikit si Carla. Pilit inaalala ang nangyari bago siya mawalan ng malay. Naalala rin niya ang malalakas na sigaw. Ang mga daing ng sakit at takot mula sa mga lalaki. Lola, anong ginawa mo sa kanila? Pinakawalan ko ang isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang kinokontrol. Ginamit ko ang tunay kong anyo para iligtas ka, Apo. Pinatay mo sila? Hindi sumagot si Lola Fatima. Ngunit ang katahimikan niya naging sapat na kasagutan para kay Carla. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo, Apo. Handa akong gawin lahat para protektahan ka. Tumingin si Carla sa mga mata ng kanyang lola. Sa kabila ng kanyang takot, may isang bahagi sa kanya ang nagsasabing hindi siya dapat mangamba. Kung ganon, anong ibig sabihin nito, Lola? Isa rin ba akong... Napatigil siya sa pagsasalita. Nanginginig ang kanyang labi. Takot sa sagot na maaaring ibigay sa kanya ng lola niya. Wala pa ako nakikitang palatandaan sa iyo, Carla. Pero kung nasa dugo mo ang sumpa, darating ang panahon na mararamdaman mo rin ang tawag ng kadiliman. Ayokong maging isang halimaw, Lola. Ikaw ang magpapasya kung anong magiging landas mo, Apo. Hindi lahat ng aswang ay masama. Ikaw pa rin ang pipili kung magiging masama ka o mabuti. Lola, si Kevin, ginahasa niya ako. Hindi ko na siya inabutan. Kasalanan ko. Nagtiwala ako sa lalaking yun. Huli na nung kinutuban ako ng masama at nagising sa katotohanan. Patawarin mo ko, Apo. Yung lalaking yun ginamitan tayo ng gayuma para mapasunod tayo sa gusto niya. Paano kung malaman niyang buhay ako? Paano kung may gawin silang masama sa atin, Lola? Hindi ko hahayaang mangyari yun. Apo, yung tungkol sa pagkatao Huwag ko. po kayo mag-alala. Wala po akong alam. Nakatulugan na ng dalaga ang pag-iyak. Naaawa ang matanda sa madilim na sinapit ng kanyang apo sa kamay ng walang iyang si Kevin. At hindi niya maaatim na walang gawin para sa apo niya. Kaya naman kinabukasan sinugod niya ang bahay ng kapitan, kung saan tumutuloy ang binata at ang nanay nito. Kahit papano'y gusto niyang kunin ang hustisya ng apo sa tamang paraan. Kevin! Kevin! Lumabas ka nga riyan! Walang yakang lalaki ka! Lumabas ka! Aba! Sino ka namang matanda ka, ha? Kaya aga-agay nag-e-eskandalo ka rito sa tapat ng bahay namin. At bakit mo hinahanap ang anak ko? Ilabas mo yung anak mo at may kasalanan siya sa apo ko! Ha! At ano naman ang kasalanan ng anak ko sa apo mo, Aber? Ginahasa ng anak mo ang apo ko! Ginahasa? Hindi gagawin ng anak ko yun.
Maraming nagkakandara pa sa binata ko kung hindi mo lang alam. Bakit naman siya manggagahasa pa? Aber? Ano bang gusto mo, tanda ha? Pera? Baka namang ginusto lang ng apo niyo yan. Anong sinabi mo? Kinukonsinti mo ang katarantaduhan ng anak mo? Umalis ka na nga dito. Baka ipahabol pa kita sa aso. Hindi demanda ko yung hayop na batang yan. Hay nako. Sige, magdemanda ka kung gusto mo. Wala ka rin naman mapapala eh. Mag-aaksaya ka lang ng pagod at laway mo sa wala. Umalis ka na nga at nasisira ang araw ko sa'yo. Tandaan mo ito ha. Bilog ang mundo. Kung ngayon tumatawa ka, baka bukas iiyak ka na. Pagkatapos magsalita ng matanda ay tumalikod na ito at umuwi. Sa kabilang dako naman, napag-utusan naman si Vince na bumili ng inumin tubig nila ng kanyang ina mula sa tindahan. At nang madaanan niya ang bahay nila Carla, may kung anong nagtulak sa kanya para kumustahin ito. Kahit napilit siyang umiiwas sa dalaga magmula nang magkalapit ito kay Kevin, may bahagi pa rin sa kanyang gustong makita ang dalaga. Tao po? Lola Fatima? Carla? Nang marinig ni Carla ang pamilyar na tinig, agad siyang napatayo mula sa kinauupuan sa sala. Sa kabila ng matinding takot at pagkalito sa mga nangyari, isang bagay lang ang sigurado. Kailangan niya ng isang kakampi. Walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang pinto. At nang makita ang binata, agad siyang napayakap dito. Para bang isang taon na silang hindi nagkita. Vince, Nagulat si Vince sa inasal ng dalaga. Hindi niya inaasahan ng ganitong pagtanggap. Lalo na't matagal na siyang umiiwas dito. Dahan-dahan niyang ibinalik ang yakap. Ramdam ang panginginig ng katawan ng dalaga. Carla? Ano nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Hindi agad nakasagot si Carla. Sa halip mas humigpit pa ang yakap niya. Pilit na tinatago ang luha na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Vince, bakit ngayon ka lang kasi pumunta dito? Anong ibig mong sabihin? Muli siyang tiningnan ng dalaga. Baka sa kanyang mukha ang takot, pagkalito at hinanakit. Hindi alam ni Vince kung ano ang eksaktong nangyari. Pero ramdam niyang may mabigat na pinagdadaanan ng kaibigan niya. Pumasok tayo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi na nagdalawang isip ang binata. Hinawakan niya sa braso si Carla at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Tahimik na nakamasid si Lola Fatima mula sa sulok ng sala. Waring pinag-aaralan na magiging reaksyon ni Vince. Umupo si Carla sa sofa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakakuyong. Umupo rin si Vince sa tabi niya. Nag-aalalang hinawakan ng kanyang balikat. Ano bang nangyari? Si Kevin. Vince, si Kevin at ang mga kaibigan niya. Halos hindi niya masabi ang sumunod na mga salita. Nanginginig ang kanyang labi at napayuko siya. Hindi makatingin ng diretso sa kaibigan. Nagpanting ang tenga ni Vince. Mabilis siyang tumayo. Nagngangalit ang kanyang anyo. Anong ginawa nila sa'yo? Carla, sabihin mo sa akin. Lumapit si Lola Fatima. Inilagay ang kamay sa balikat ng binata. Tila pinapakalma ito. Ginahasa ako ni Kevin. Ano? Ang gagong yon? Mapapatay ko siya, Carla. Mapapatay ko siya. Tara, magsumbong tayo sa mga pulis. Kailangan nilang malaman ang ginawa sa'yo ni Kevin. Vince, mag-aaksaya pa ba tayo ng panahon para dyan? Alam mo namang malakas ang kapit ng pamilya nila sa mga yon, di ba?
Alam ko, pero panggagahasa ang ginawa niya at hindi yun makatarungan. Maaari niya din tayong baliktarin. Maaari niyang sabihin na pera lang ang habol ko sa kanya. Hayaan mo na lang, Vince. Huwag ka na lang makialam pat baka lumaki lang ang gulo. Huwag makialam. Naririnig mo bang sinasabi mo? Carla, ikaw ang nagrabyado rito. Hindi ako papayag ng babaeng minahal at iningatan ko. Bababuin lang ng iba. Ipaghihiganti kita. Kung hindi ko man makamit ang hustisya sa legal na paraan, pues ako ang gagawa. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Please, Vince. Ayoko nang madamay ka pa. Hayaan mo na lang ako. Maayos din to. Magtiwala ka. Malalampasan ko rin ito. Nanggaling ako kanina kina Kapitan at nag-eskandalo ko doon pero walang nangyari. Mga sarado ang utak at mga tenga nila. Hindi sila naniniwalang ginahasa ng walang yang yun ng apo ko. Huwag na po kayo mag-alala, Lola. Makukuha natin ng hustisya para kay Carla. Isinusumpa ko po. Nagpaalam na ang binata sa maglola. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, pilit niyang ikinubli ang galit at gigil na kanyang nararamdaman. Kinalma niya ang sarili dahil ayaw niyang makaramdam ang kanyang nanay na meron siyang binabalak. Nay, may number po ba kayo ni Lola Ikang? Oo anak, bakit mo naman naitanong? Ah, wala po, Nay. Naalala ko lang po. Pwede ko po bang hingin? Mangungumusta lang po ako sa kanila. Bala ko rin po kasi magbakasyon dun sa susunod na buwan eh. Sige anak, walang problema. Oh, heto. Hanapin mo na lang dyan sa cellphone ng pangalan ng lolahin mo. Salamat po, Nay. Nagtataka man ay hinayaan na lang ng ginang ang anak. Matagal na rin naman kasi mula nung huli nilang pagbisita sa lugar ng kamag-anak niya. Kaya naman naiintindihan niya si Vince. Nang makuha naman ng binata ang numero, agad niya itong tinawagan. Sinabihan siya ng kanyang lola na may kapalit ang kanyang pinagagawa na maaari niyang ikapahamak. Subalit buo na ang desisyon nito. Ipapabarang niya si Kevin. At kailangan niya ng isang gamit ng binata o kahit anong galing sa katawan nito. Nag-isip si Vince kung paano siya makakalapit dito upang makakuha ng bagay na kailangan. Alam niyang hindi siya basta makakalapit dito nang hindi ito naghihinala. Kailangan niya mag-isip ng paraan. Muli niyang tiningnan ang kanyang telepono. Mahigpit na hinawakan at bumuntong hininga. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Carla. Kinabukasan maingat na nag-abang si Vince malapit sa tambayan ni Kevin. Alam niyang dun lagi umiinom ito kasama ang barkada. Kailangan niyang kumilos nang hindi ito naghihinala. Makalipas ang ilang oras dumating na si Kevin. Napakuyom ng kamao si Vince. Pero nagtimpi siya. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Lumapit siya ng dahan-dahan bitbit ang isang bote ng alak. Kevin! Shot tayo! Sige, tagay! Habang nagiinuman, napansin ni Vince ang hinubad na jacket ng lalaki at tinapon sa tabi ng lamesa. Maingat niyang pinag-aralan ng bawat kilos nito. Hinahanap ang pagkakataong makuha ang kailangan. Makalipas ang ilang tagay, unti-unti nang nalalasing si Kevin. Halos hindi na nito namamalayan ng paligid. Dahan-dahan lumapit siya sa lalaki at kunwaring hinaplos-aplos ang kanyang buhok. Alam mo, type kita. Anong ibig mo sabihin type? Ibig sabihin bakla ka? Hindi mo ba nalata? Matagal na kitang type. Hindi tayo talo. Hindi namamalayan ng lalaki na kinuhanan na pala siya ni Vince ng ilang piraso ng buhok. Tapos ka na ngayon, Kevin. Nang makuha ang kailangan, agad siyang umuwi sa lugar ng nanay niya at kinausap ang kanyang lola.
Ibinigay niya dito ang mga kailangan niya para mabarang ang lalaki. Samantala sa bahay ni na Kevin, habang nasa harap sila ng masaganang hapunan at nagkakasiyahan, bigla na lang sumama ang pakiramdam ng binata at nagsisisigaw sa sakit. Ang sakit, Ma! Ma! Sobrang sakit! Oh, napano ka naman? Ma! Bigla na lang po sumakit yung ari ko. Parang lumalaki po, Ma. Aray! Sobrang sakit talaga. Please, Ma, tulungan mo ako. Ano? Paanong lumaki? Baka nakagat ka ng insekto. Halika muna dun sa kwarto. Titignan ko yan. Ayoko! Nahihiya ako! Nakakahiya! Leche ka! Uunahin mo pa ba yung hiya mo? O sige kung gusto mo dadalhin na lang kita sa ospital. Ma! Wag, Ma! Ayoko sa ospital! Ano ngayon? Magpapatulong ka tapos ayaw mo magpatingin. Hindi ko mahuhulaan yan nangyayari sa'yo, Kevin. Habang namimilipit sa sakit, napansin ni Kevin na lalo pang lumalaki at namamaga ang kanyang ari. Pakiramdam niya'y parang may gumagapang sa loob nito. Kumikirot na sakit na hindi niya maintindihan. Parang may gumagalaw sa loob. Parang may buhay sa loob ko. Ano ba yan kasing pinagagagawa mo, ha? May nilandi ka bang babae? May nakain ka bang kung ano? Wala, Ma. Wala. Ayoko na. Ang sakit. Biglang tumirik ang mga mata nito at isang nakakasukang likido ang lumabas mula sa kanyang ari. Halos mapasigaw si Aling Delilah na makita to. Itim na parang burak. May kasamang maliliit na gumagalaw na uod. Diyos ko! Ano to? Ma! Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Dinala na nga ng ginang ang kanyang anak sa doktor. At base sa resulta ng ginawang test, walang nakitang mga dahilan ng kanyang pangangate. Pati na rin ang pamamaga ng ari nito. Kaya niresetahan na lang sila ng doktor ng mga gamot para kahit papano maibsan ang pananakit sa kanyang katawan. At dahil nga hindi kayang gamutin ng doktor ang kanyang anak, pumasok sa isip ng ginang na marahil ay kinukulam ni Lola Fatima ang anak niya. Kung hindi ka kayang gamutin ng doktor, baka sakaling magamot ka ng albularyo, anak. Albularyo? Ma, narinig niyo bang mga sinasabi niyo? Anong albularyo? Walang kwenta mga fake healers na yan. Niloloko lang kayo niyan para magkapera sila. Walang mawawala kung susubukan natin. Saka naranasan na rin ng tiyuhin mo ang makulam dahil sa pagiging babaero niya. Ganyan din ang nangyari. Namaga ang ari niya at ang mas malala pa, umiihi siya ng may kasamang dugo at nana. Pumunta sa albularyo ang mag-ina at nakumpirma nilang kinukulam nga ang binata. Dahil hindi pantay ang dalawang hiniliit nito sa kamay nung pinagtabi ito ng albularyo. Subalit hindi nila malaman kung sinong kumukulam sa kanya. Ang sabi ng albularyo, magaling daw ang mangkukulam. Kaya hindi ito mahuli. At walang ibang maisip na salarin ng ina ng binata kundi ang matandang si Lola Fatima. Dahil siya lang naman ang sumugod sa bahay nila. At galit na galit sa kanyang anak. Hoy matandang hukluban, lumabas ka! Harapin mo ako! Walang yakang mangkukulam ka! Abat sino naman kaya ang tangke-degerang sumugod dito? Lola, mukhang mama po yan ni Kevin ah. Bakit po kaya sumugod yan dito? Mga mangkukulam, lumabas kayo! Hindi mang kukulam ang lola ko. Ano bang ini-eskandalo nyo dyan sa labas? Yang lola mong matandang hukluban! Kinulam mga anak ko! Ano bang nangyari sa anak mo?
Hay, salamat naman sa magkukulam na yan. Ang bait. Buti nga sa inyo. Pwe! Alisin nyo ang kulam kung hindi. Kung hindi ano? Anong gagawin nyo? Ipapapatay nyo kami? Madaming nakakarinig sa'yo oh. Tingnan mo, lahat ng kapitbahay namin nanonood. Sige, sabihin mo. Namamaga ang ari ng anak ko. Alam ko kayo may kagagawan nun. Nakikiusap ako. Tigilan niyo ang anak ko. Handa akong magbayad ng malaking halaga basta tigilan niyo lang si Kevin. Wala kaming ginagawa sa anak mo. Sinungaling. Hindi ako sinungaling. Dahil kung talagang mangkukulam ako, dapat inuna ko ng sinaray ang bunganga mong napakaingay. Umalis ka na rito. Natakot naman si Aling Delilah sa banta ng matanda. At naikuyom na lamang ang dalawang kamao bago dali-daling naglakad palabas ng bakuran nila. Natatawa pa nga si Lola Fatima dahil halos matapilok mga ang ginang sa pagmamadali. Saan ka ba galing? Pahingi po ng gamot. Ang hapdi po ng buong katawan ko. Parang sinusunog ako sa loob. Anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit puro sugat na yung balat mo? Diyos ko, ang baho-baho mo. Para ka naagnas. Anak! Ewan ko. Ang kati po eh. Ang kati-kati. Kahit anong kamot ko, lalo lang pong sumasakit. Magbihis ka nga ng damit. Teka, bakit basa ito? Anak, may lumalabas na likido sa katawan mo. Diyos ko, may mga nana. Kaya pala ang baho-baho. Pakitignan po yung likod ko. Parang may gumagapang eh. Ang bigat. Parang may gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Nanginginig ang kamay ni Aling Delilah habang dahan-dahan niyang tinataas ang damit ng anak. Ngunit pagtingin niya sa likod nito, halos mabitiwan niya ang hawak na t-shirt at mapaatras sa sobrang gulat. Anak! Diyos ko! Ano to? Sa kanyang harapan, ang likod ni Kevin ay puno ng malalalim na sugat. At mula sa mga to may maliliit na uod na gumagapang palabas. Kumikislot-kislot habang binubutas ang balat nito. Agad na nagpahanap ang ginang ng ibang mas magaling na albularyo. Malaki ang paniniwala niya na hindi lang basta mangkukulam ang dumadali sa kanyang anak, kundi isang mambabarang. Pagdating ng albularyo at makita ang kalagayan ni Kevin, agad itong napailing. Sinubukan niyang tawasin ng binata upang matukoy kung sino ang gumagawa ng barang. Ngunit hindi niya ito magawa. Masyadong malakas ang puwersang bumabalot sa binata. Hindi niya kayang kontrahin ito. Sa kabila ng pagsisikap ng albularyo, lalo lamang lumala ang kalagayan ni Kevin. Unti-unti nawalan na siya ng kakayahang gumalaw. Hanggang sa tuluyan na siyang naparalisa sa kanyang hinihigaan. Habang lumilipas ang oras, kitang-kita ang pagkaputla niya. Hanggang sa nawalan na ito ng malay at hindi na nila magising. Mabilis na kumalat ang balitang yun sa buong baryo at naging pulutan ng mga tao sa mga umpukan. Nakarating din yun kay Aling Trining. Anak, halika nga muna rito. Maupo ka sa tabi ko at may itatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, Nay? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa pamangkin ng kapitan? Kay Kevin po? Bakit? Ano po nangyayari sa kanya? Malala na daw ang kalagayan nito. Sabi nila, binarang. Wala akong kinalaman dun, no? Ba't ko naman po yung gagawin? Vince, anak kita. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Ano po kasi, Nay eh? Pinagsamantalahan niya po si Carla. Ano ka mo? Pinagsamantalahan? Diyos ko! Mahabaging ama! Bakit? Mahabang kwento po.
At isa pa, alam naman po natin na wala tayong makukuhang hustisya habang nandito tayo sa baryo na ito eh. Pero anak, baka madamay ka pa. Alam mo bang may kapalit yung mga ginagawa mo? Opo, pero kakayanin ko po yun. Ang hindi ko maaatim ay hindi mabigyan ng hustisya ang ginawa ng lalaki yun sa babaeng matagal ko nang iniingat-ingatan. Pero anak, alam mo bang usap-usapan na si Lola Fatima ang pinagbibintangan nilang bumarang dun sa lalaki? Oh? Nang marinig to ni Vince, agad siyang pumunta sa bahay ng maglola para tignan ang kalagayan ng mga to. Ayaw niya mapahamak sila nang dahil sa kanyang kagagawan. Laking gulat niya na makitang naroon ang ina ni Kevin. Nakaluhod at iyak ng iyak. Parang awa niyo na. Tanggalin niyo na ang sumpa ng barang sa anak ko. Masyado na siyang nahihirapan. Nangangayayat na siya at nagmamakaawang patayin na lamang siya. Alam kong may mali rin ako dahil kinonsinti ko ang mga ginagawa ng anak ko. Pero sobra-sobra naman po yung pagpaparusang ito. Hindi na po makatao. At ang ginawa niya sa apo ko na pambababoy, makatao ba yon? Hindi rin naman ah. Saka ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo wala kaming kinalaman dyan sa nangyayari sa anak mo? Kung ano man niyang pinagdadaanan niya ngayon. Marahil karma na niya yan. Carla, pakiusap. Tulungan mo si Kevin. Please, Iha. Pasensya na po. Pero wala rin po akong magagawa sa mga nangyayari kay Kevin. Wala po kaming kinalaman sa sinasabi ninyo. Hindi ako naniniwalang wala kayong alam. Pero hindi pa rin ako titigil na magmakaawa sa inyo para tigilan na ang pagpapahirap sa anak ko. Kung kinakailangang araw-araw ako lumuhod sa harapan ninyo para lang patawarin niyo na ang anak ko sa mga nagawa niya sa inyo, gagawin ko. Gumaling lang ang anak ko. Biglang nakaramdam ng awa si Vince nang marinig kay Aling Delilah kung gaano nakalala ang kalagayan ni Kevin. Ramdam niya ang paghihirap ng puso ng babae. Kaya naman hindi niya magawang magsaya. Kahit alam niyang nararapat lang sa lalaki ang parusa, hindi pa rin niya maiwasang makonsensya. Agad niyang tinawagan ng kanyang lola at nakiusap na itigil na ang barang at huwag papatayin ng biktima. Mula nang matanggal ang sumpa ng barang, naging madali na sa mga albularyo na mapagaling ang binatang may sakit. Matapos mapagaling ang kanyang mga sugat, kusang sumuko si Kevin sa mga pulis at inamin ang ginawang panghahalay kay Carla. Sa pagsuko niya, hinarap niya ang mga kasalanang matagal niyang itinanggi. Nagkaroon na rin ng hustisya hindi lamang para kay Carla, kundi para na rin sa lahat ng mga babaeng naging biktima nila. Samantala si Carla naman ay nagsimulang bumangon mula sa bangungot na sinapit niya. Alam niyang mahaba pa ang proseso ng paggaling. Pero sa unang pagkakataon naramdaman niyang may hustisya pa rin sa mundo. Salamat, Vince ha. Ha? Para saan naman? Kasi lagi kang nandyan para sa akin. Maaasahan ka talagang kaibigan. Ay nako, Senti Siyempre naman. That's what friends are for nga, di ba? At saka, alam kong ikaw rin na nagpabarang kay Kevin. Alam kong masama. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil tinuruan mo siya ng leksyon. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng nanay mo. Si nanay talaga hindi mapigilan ng bibig. Sorry ginawa ko lang naman yun kasi Naiintindihan ko na nga ang kulit. hindi ka ba galit? Baliw! Bakit naman ako magagalit? Ako na nga tong ipinagtanggol at ipinaghigante. Aarte pa ba ako? Halika nga rito. Payakap ako. Sus! Ikaw ha? Para-paraan Akala mo ba hindi ko napapansin? Napapansin ng alin na naman.
Na lalaki ka na kumilos at magsalita. Yan na ba ang tunay na Vince, ha? Ala, Huli ka! Ikaw, ha? Nagbabakla-baklaan ka lang ba para makalapit ka sa akin? May gusto ka ba sa akin? loko, matagal na kaya. Manhid ka lang kasi. At ako pa pala ang manhid. Ikaw lang eh. Torpe ka kasi. Sa pagkakataong yun, sa wakas ay umamin na rin si Vince sa kanyang nararamdaman. Tinanggap naman ito ng dalaga dahil alam niyang hindi siya masasaktan kapag ito ang pinili niya. Tuwang-tuwa naman si Lola Fatima nang malamang umamin na nga si Vince sa apo niya. Botong-boto kasi talaga siya sa binata. Lumipas ang ilang taon ng kanilang matibay na pagmamahalan. Sa bawat pagsubok na dumaan, mas lalo silang naging matatag hanggang sa dumating ang araw na nagpa siya si Vince. Nadalhin sa mas mataas na antas ang kanilang relasyon. Inalok niya ng kasal si Carla. Walang pag-aalinlangan tinanggap ito ng dalaga. Sa huli natutunan ni na Vince at Carla na ang buhay hindi palaging makatarungan. Ngunit may paraan upang bumangon mula sa sakit at pagsubok. Pinatunayan nila na sa kabila ng madilim na nakaraan, may pag-asa pa ring bumuo ng bagong simula. Wakas. Carla, alam mo na ba? May nakita na namang bangkay sa may gulod kaninang umaga.